Good afternoon, my brothers and sisters. Uh, Today, Gospel, July 28, 2026. Our Gospel for today, Matthew chapter 13, verse 36 to 43. Then, dismissing the crowd, we went into the house of disciples, approached him and said, "Explain to us the parable of the weeds is the field." He said it. Reply, he who sow good seeds in the Son of Man. The field is the world, the good seeds is the children of kingdom. The weeds are the children of evil one. And the enemy who sow them in the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are the angels. Just as weeds are collected and burn up with fire, so will it be the end of the age. The Son of Man will end his angels, and they will collect out of this kingdom all who cause others to sin and all evildoers. They will throw them into the fiery furnace. Then there will be a wailing and greeting of teeth. 43. Then the righteous will shine like the sun of the kingdom of their Father. Whoever has ear ought to hear. So, the Gospel of the Lord. So, ang ating Gospel ay may reflection kasi pupunta yung buhok ko sa isang tao ang gumawa ng reflection niya, or sharing niya sa gospel. Ang title ay Refined by Fire. Okay, ito po ang nilalaman ng kanyang sharing. Growing up, I feared suffering, unknown of anything beyond my control. But I grew in faith. I began asking God to teach me how to trust Him. Slowly He did. I felt like a child being guided by God, teaching me how to serve through the struggles of life. The trust was tested in April 2023 when I received a devastating call. My dad has suffering ruptured brain and aneurysm with a massive bleed. As a nurse, I know the grim and medical reality. He could die or live with a severe disability. But I also know who God is, the creator of universe, the God of the impossible. Through scripture and prayers, God's voice of peace silenced the fears of doubt. I ask, however painful it might be. Miraculously, after surgery, my dad woke up with no physical deficit. I just short-term and memory loss. God answered my prayer in doing so. He rebuilt my faith, perspective, and trust. In the gospel just explain that the end of all is evil and impure will be separated
and destroyed and righteous will shine like a sun. These trials reminded me that God uses suffering to our purify and strengthen us to turn us into with what endures the fire and glorifies Him. So, ayan po yung ng kwan ng reflection ng isang nag-share sa kanyang story about the gospel. So, para sa akin naman ay meron din po akong sharing. How the question, how did a moment of suffering or fear in my life become opportunity of God to teach me trust and depend my faith? So guys, ang aking sharing about my husband when he worked in Stimor. So, noon kasi pumunta yung asawa ko sa Stimor. Pinapunta siya ng kanyang ang kanyang cousin, malayong kamag-anak na napunta dito sa Zamboanga na natagpuan po namin. So, pumunta ng Stimor. So, yung asawa ko, nung sinabi kasi ng pinsan niya na baka pwedeng magpunta siya sa Stimor para tumingin sa kanyang mga site kasi tatlo yung kanyang yung isa siya kasing constructor yung pinsan niya. So pumunta rin yung asawa ko. So nagkasakit yung asawa ko doon. Nagtalagang blinin ko yung pinsan niya kasi hinayaan niya na magtrabaho yung asawa ko na ang usapan dito pag alis dito sa Pilipinas ay magtingin lang sa site. So kaya pala hindi pag kami video call kami ng asawa ko ay hindi siya nagpapakita sa camera kasi napakapayat niya pala. Hindi siya pumayat, tapos ang lalim talaga ng mga mata niya. So nung nandun siya kasi pinadala ko yung itong ini-step ganito daily gospel, pinadala ko sa kanya 1 year na gospel, daily gospel. So yung nung sinabi na niya na ayun, sabi niya gusto na niya mag-uwi. So dahil hindi pa siya nakakasweldo doon, dahil hindi pa nagbabayad yung yung kanilang yung magpapasweldo sa kanila, yung may-ari yung nagpapaga ng building. So ang ko, ako na lang kako ang magbili ng kanyang ticket. So guys, nung umuwi yung asawa ko, pero through prayers talaga, nagdasal talaga siya at saka ako. Kasi kung tutuusin mo, nung nakita ko po siya sa airport, yung kung halimbawa yung hangin na malakas na lilipad na yung asawa ko sa kapayatan, tumulo talaga yung luha ko dahil doon. Kasi ang usapan, magtitingin lang siya ng ng site, hindi siya magtrabaho, titingin lang sa mga tao na nagtatrabaho. So dahil pinapaapura yung yung building, syempre nagtrabaho yung asawa ko, nagkarga ng mabigat na hindi naman siya nagkakarga ng mabigat kasi ang kinakarga lang niya noon is baril kasi sundalo nga siya. Ayun, umiyak talaga ako, tumulo talaga yung luha ko nung nakita ko yung asawa ko na napakapayat. Pero dasal lang ang kwan ng asawa ko. Tinatawanan nga siya ng asawa ng pinsan niya kasi, kuya baka masiraan ka dyan ng ulo kasi sa kakabasa mo pa ulit-ulit ng Bible, sabi. Pero
hindi nagpatinag yung asawa ko, talagang nagdasal siya hanggat ano. So ako ang nagbili ng ticket niya from ano, siya ang nagkuha ng pamasahe niya ng East Timor to saan ba ito, basta tapos ang nabayaran ko ng kanyang ticket is 27,000 connecting flight. Nakalimutan ko kung anong lugar yun, nakalimutan ko na. Tapos Manila, tapos Manila to Zamboanga, sabay na kami. Manila to Zamboanga kasi umuwi din ako sa amin. So nung nakita ko talaga yung asawa ko na napakapayat, talagang umiyak ako talaga sa sa maganda rin talaga dito sa sa Couples for Christ kasi marami kang partners prayer. Pero sa panalangin ko talaga talagang grinant ni Lord na na gumaling yung asawa ko, hindi na kinailangan na magpa-opera kasi nung una sinabi ng doktor na kailangan siyang operahan sa sa kanyang prostate, pero ayaw ko naman siya na pa-operahan kasi ang tatay ko na-operahan na siya sa prostate, 2 beses siya na-operahan, so hindi rin nakaligtas yung tatay ko. So sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala, basta gabi-gabi yan prayer. Yung gamot ng asawa ko ay pray over ko sa gabi, pray over ko siya hanggang ngayon. So ang na lang niya ay meron na lang siyang umiinom na lang siya ng ng gamot, kumbaga maintenance na lang niya sa kanyang prostate, sa awa ng Diyos. Kasi hindi naman talaga tumataba yung asawa ko, talagang yung katawan niya slim talaga yan siya, pero yung nasa siya, East Timor siya na nagkasakit, talagang talagang napakapayat, ang lalim ng kanyang butot balat na lang yung asawa ko nang dumating dito sa Pilipinas. Pero sa awa ng Diyos, sa pag-alaga ko sa kanya ay talagang grinant din ni Lord yung aking prayer. So sa prayer lang talaga ang napakalakas na na sandata o panalangin para gumaling ng kasi wala naman pong imposible pagdating sa paghingi ng ng kagamutan kay Lord. Kaya yung asawa ko, pagdating niya ulit, naging lay minister siya ulit. Tapos nagse-serve kami sa Couples for Christ. Kahit gaano man kalayo yung aming household, nandiyan na yung pag yung umuulan, nadudulas ako, gumugulong. Kung minsan malayo pa yung pinupuntahan namin prayer household. Ang 1 oras ang biyahe. So back and forth, 2 oras na yan. So makauwi na kami dito sa bahay 12:00 na ng gabi, pero pagod o payat, pero worth it. Enjoy to serve to serve God. So yun lang guys ang aking ang aking sharing about this gospel. Ang pagdadasal, kung talagang taimtim ka magdadasal, grant talaga ni Lord. So guys, kung nagustuhan niyo po ang aking ang aking video, paki-like and share. At kung meron pa pang hindi nakapag-subscribe sa akin, paki-subscribe lamang po. Nati Dalde TV. Bye bye guys.